Purihin ng Diyos, magandang umaga po sa inyo lahat mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod na si Pastor Rene Reyes ng Charismatic Cathedral, Christ Life Christian Fellowship. Ang muling nag-aanyaya sa inyo na samahan ninyo po ako sa isa na naman pang umagang pagbubulay-bulay ng makapangyarihan salita ng Diyos. Ating pong pagbubulay-bulayan ay ang Juan, Kabanatang 15, Talatang 7. Ganito po ang sinasabi, kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang mga salita ko, hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo. Purihin ang Diyos. Ang pamagat po ng ating paksa sa umagang ito ay, ang Diyos ay hindi matatawaran. Praise God. May isang katutubong pag-uugali po ang tao. Ibig natin makabili ng mga mamahaling bagay sa murang-murang halaga. Kaya't pag may nabalita ang bargain sale, ay nagdaragsa ng mga tao. Ngunit kung mura man, ngunit hindi naman kailangan, masasabi po ba ninyong nakatipid kayo? Mura nga ang radyo, ngunit kung mayroong kayo na maaaring mas maganda pa, ano ang inyong tunay na kapakinabangan? Hindi ba iyon maaaring sabihing pagsasayang? Sino man kayo, mayaman o dukha, at may pinag-aralan o wala kayong pagkakaiba sa akin at sa iba. Likas sa atin ang humanap ng mabibiling mura. Ang tanong, talaga bang may maituturing tayong murang-mura? Maring sabihin nating mura, ngunit kung sandaling gamit lang at sira na, yun ba ay masasabing mura? Isa pang tanong, may mumurahin ba sa Diyos? Maaari ba tayong humingi ng anuman na hindi natin pagbabayaran ng mahal? Totoo na hindi natin mababayaran ang mga pagpapala ng Diyos. Ngunit, maaasahan ba natin tayo'y bibigyan ng Diyos ng anumang bagay na walang katumbas sa ating buhay? Ganyan ang nais ng maraming tao. Lumalaganap ang turo na maaaring utusan ng Diyos na gawin para sa tao. Ang nais nilang mangyari kung alam lamang daw nila ang sikreto. Kung mayroon daw kayong sapat na pananampalataya, walang bagay na hindi mapapasa inyo. Kaya't kawalan ng pananampalataya ang pagkakasakit, paghihirap, paghihikahos. Kung titignan nga naman ninyo ang buhay ng mga taong nagtuturo ng ganyan, parang nasa kanila ang lahat. Sino nga naman ang magsasabing hindi totoo ang kanilang itinuturo? Ngunit ang ganyang paniniwala ay nangangahulugang ang Diyos ay parang isang alipin. Iyan ay nagsasabing maaari ninyong tanggapin ang anumang inyong magustuhan ng walang puhunan. Sinasabi nilang kung alam lamang daw ninyo ang sikreto, kayo ay hindi maaring tanggihan ng Diyos. Ngunit ganyan ba talaga ang Diyos ayon sa turo ng Biblia? Siya ba'y maaari nating tawaran? Siya ba'y maaari nating utusan? Ang Diyos ba ay may bargain sale? Isang ginang po ang nakipag-usap, hallelujah, sa isang pastor na humiling na ipanalangin ang kanyang asawa at anak na nasuong sa malaking gulo. Katungkulan daw po ng Diyos na tulungan sila. Bago nanalangin ang pastor, tinanong po niya ang ginang, natanggap mo na ba si Kristo sa iyong buhay bilang sariling tagapagligtas? Humiling po ang babae at ganyan po ang tao. Hallelujah. Gusto nilang iligtas sila ng Diyos sa mga suliranin, ngunit hindi naman handang magpailalim sa kanyang paghahari. May pasubali ang mga pangako ng Diyos tungkol sa ating mga panalangin bago niya sagutin. Tayo raw ay dapat humingi ayon sa kanyang kalooban. Nasa kanyang pagpapasya. Wika po ni Jesus sa Juan, Kabanatang 14, Talatang 15. Kung iniibig ninyo ako,
tutuparin ninyo ang aking mga utos. Purihin ang Diyos. Patuloy po kayong pagpalain ng Panginoong Diyos. Hallelujah! Maraming salamat po sa inyong pakikiisa sa pang-umagang pagbubulay-bulay ng makapangyarihang salita ng Diyos. Have a pleasant day.